Energy FM. Cheers, Miss Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Yan, isang magandang umaga pa rin po, Metro and Mega Manila. Ako pa rin po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At kami pa rin ang Baklita sa Bubububu! Diba? Second gap, second hour ng Baklitas. Hello pa rin po sa inyong lahat dyan, sa mga nanonood. Naalala mo na yung taga-Amerikang nanonood. Yes! Oo. Dalawa sila. Anong pangalan? Isang nurse dyan sa isang doktor dyan sa Cardinal Santos. Oo. Ayan, si Doc Abdel. Oo. Ayan, Abdel. Oo. Ayan. At saka si Lex ng US. Oo. Nasa siya, nasa Arizona. Texas, sorry. Nasa Texas siya. Hello po sa inyong lahat. Oo. Sa magandang araw pa rin. Ayan. At least, diba, present pa rin si Ate Baby Rodriguez. Maraming salamat sa pagantabay. At syempre sa lahat ng ating mga friends pa din. Doc Nina Redil, thank you so much for always. Ayan si Lex. Si Lex RN. Yes. Diba? Listener natin siya from United States of America. Hello po. All the way from the States. Hi. Good morning mga pangga. Diba? Hoy, eto na ang ating chika for today's video, Mare, bago tayo tuluyang magtapos. Eto na nga, Mare, dahil sa kauna-unahang pagkakataon. Alam mo ba, Mare? Kasi di ba, nung nakaraan, nung wala ka, napag-usapan natin dito na nagsalita nga yung nanay ni Claudine Barreto sa naging vlog. Si Mami Inday kay Kuya Oji. Sa kauna-unahang pagkakataon naman, Mare, nagsalita na ang aktor na si Raymark Santiago tungkol sa mga mabibigat na paratang laban sa kanya ng ina ng dating asawa niyang si Claudine Barreto na si Miss Inday Barreto. Sa isang post sa kanyang Instagram account ay inilabas ni Raymark ang kanyang saloobin matapos sa mga pahayag ni Mami Inday sa YouTube channel ni Kuya Oji Diaz kung saan inakusahan dyan di umano ng pambubugbog at panggagahasa si Raymark Santiago. Ayon sa official statement ng Calleja Law Firm na siyang legal counsel ni Raymark, ay tinawag nilang untruthful at slanderous o hindi totoo at paninirang puri ang pahayag ng Niginang Barreto. Mare, eto nakakaloka. Ito yung sinabi ni Raymark. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Raymark na sa loob ng halos 13 taon, pinili kong manahimik at idaan sa tamang proseso ang lahat. Pero masakit dahil pati ang mga anak namin ay naapektuhan na ng mga nababasa at naririnig nila sa media. Sa mga kasinungalingan. Yes. Dagdag pa niya, Mare, ay hindi niya raw lubos maisip kung paano nasisikmura ng ilang mga ng ilan na sirain at ipahiya ang sariling pamilya sa publiko. Aniya pa, hindi man naging perpekto ang aming pagsasama, ay malinaw sa aking konsensya na kailanman ay hindi ko nagawa o magagawa ang mga paratang nila. Sa huli, Mare, ay nanawagan ng aktor sa publiko na wag na sanang magbigay ng mga komento o pahayag na maaaring makasakit lalo na sa kanilang mga anak. Sabi nga niya, Mare, ang bawat salita ay may bigat at sana'y maisaalang-alang natin ang kapakanan ng mga bata. Yan yung pagtatapos ng pahayag ni Raymark Santiago. Kumbaga more on the welfare of the children yung iniisip ni Raymark. Tayo recap lang, Mare, ganito kasi nangyari dyan. May mga chika kasi, Mare, nag-umpisa ito nung merong lumutang na parang broker. Kasi binenta ni Claudine yung lupa nila, yung property nila sa isang Ayala Land. Dyan sa May Laguna. Ngayon, Mare, nung nabenta na, syempre transfer of title ownership, na. Yes. Na-find out nila na mag-asawa pa si Claudine. Conjugal. Ngayon, hindi pinipirmahan ni Raymark Santiago yung papel. Ngayon, Mare, ang nangyari kaya nagsalita na yung nanay ni Claudine kasi, Mare, gusto nang idemanda nung nakabili si Claudine dahil bayad na fully paid na, pero hindi mai-transfer sa kanila yung lupa, yung property dahil ayaw pirmahan ni Raymark Santiago. Doon na naglutangan niya mga yan, Mare. Hindi, kasi nga naman, conjugal property yon. Hindi naman siguro sa naghahabol si Raymark or whatsoever, diba? Kaya lang kasi, hindi rin, alam mo yun, no? Kasi nagkaroon din kasi kami ng ganung mga problema Hindi mo kasi maibebenta yun ganun kaagad hanggat hindi pumipirma
yung kabilang, kunwari, marami kayong nasa titulo ng lupa, di ba? So, kakailanganin mo yan kasi ikaw na bumibili ng lupa. Eto na ang panawagan, Mare, ng nanay ni Claudine kay Raymark na pirmahan mo na kasi yung anak ko naman ang nagbabayad ng tuition ng mga anak mo. Siya ang nagpaaral. Eto nga si Santino daw, per year, 1 million ang binabayaran sa school. Wow, laki ng tuition, O, hindi natin alam kung saan nag-aaral International school ba? Oo. In fairness, 1 million a year. Diba? Kaya nananawagan yung nanay ni Claudine Barreto na sana permahan na ni Raymark. At eto pa, nasasangkot pa dito ngayon si Jody Santa Maria. Bakit? Dahil? Kasi siyang karelasyon ni Raymark. Ngayon, currently. Oo. May pag-amin na ba dyan? Yan ang hindi natin alam kasi name drop mismo ni ni Mami Inday. Kay Inday na mismo lang galing. May mga ganon. Oo. Ngayon, Mare, eto na nga. Lalo na ngayon, di ba, nagpatutsadahan sila. Si Mami Inday, nagbigay ng mensahe at nagbitaw ng mga salita sa vlog ni OG Diaz. Si Raymark, sumagot sa Instagram. Alam mo ba, Mare, na may existing gag order sila na hindi nila pwedeng gawin ito? Pero si Raymark, nagsalita na siya. So, bawal silang magsalita bawal anything, dapat. Diba? Supposedly bawal. Pero kasi, Mare, technically, hindi naman si Claudine yung nagsalita. Nanay niya. On the contrary, Mare, ha? Kasi, parang feeling ko naman, yung dito sa panggigipit na to, kasi usaping lupa, Mare. Panggigipit ng alin? Hindi, parang feeling ko, meron lang silang gustong gipitin, si Raymark ba or ano Ito lang naiisip ko. Kasi sabi ko nga, di ba, na-experience na namin yan Kung ikaw yung bumibili ng lupa, hindi mo kasi kagad fully paid yan hanggat hindi clean title, hanggat hindi na ililipat sa'yo yan. Maaring tiwala sila kay Claudine kasi Claudine Barreto is Claudine Barreto. Diba, artista nga naman, diba? Kaya nila binayaran para ma-secure yung asset itself. Pero kasi talaga, sa lahat kasi ng bumibili talaga ng lupain, diba? Bago kayo mag-fully paid talaga, kailangan talaga, kompleto na yung mga pumirmat lahat. Kaya parang ako ngayon napapaisip, baka naman hindi pa talaga fully paid. Sabi fully paid na Oo, diba? Kaya nga na-force yata si Claudine na magbenta ulit? Hindi, na isole? Na magsalita na yung nanay niya. Or baka inudyukan na nga niya. Baka lang naman po ha. Kasi yun nga nagbabanta na yung nakabili na ididimanda ka namin kapag hindi mo inasikaso to. Kasi Mare, syempre binayaran ka, 'di ba? Hindi mo baka hindi na i-disclose. 'Di ba? Na teka sandali, may problema yung title. Hindi pa pala sila annulled. 'Di ba? Nakakaloka. Pero kasi 'di ba, na parang ako na pag-iisip ko lang kasi pag usapin kasi talagang titulo at bibili ka ng lupa, una mong tatanungin, clean title 'yan. 'Di ba? Yun yung unang tanong dapat inimbestigahan muna Yes, hindi yung porket syempre, nandun na tayo. Syempre, sino ba naman question kay Claudine Barreto? Claudine Barreto 'yan Pero kasi sa lahat ng bumibili ng lupa, yung kagad kasi ang tanong 'di ba? Hindi lang yun yung may mga problema ba ang lupa? May problema ba ang titulo nyo? Clean title ba 'yan? Tapos papaimbestiga ka sa land registry kasi doon mo malalaman kung meron ba siyang ka-joint doon na pangalan, 'di ba? Yung mga ganyan. Correct. Kaloka. Diba? Sino ba nagbabayad ng amilyar? Diba? Yes. Yung taxations niya. Yes. Aalamin mo yan lahat kung updated ba ang amilyar, updated ba yung ganito, diba? Bago ka bumili ng lupain. Papasurvey mo pa yan. Yes, diba? Pero kasi diba, nakakaloka. But anyway, Mare, hindi lang yun yung mga patutsadahan nila kasi may mga usaping pera pa na hindi naman natin alam kung sino talaga dito ang nagsasabi ng totoo. Yun ba yung binaparatangan si Raymark na winidraw daw nila lahat ng account? Diba? Mare. Yan ba yung chismis, diba? Yesterday, today, and tomorrow. Baka naman talaga kasi na-hurt na yung si Raymark kaya nagsalita na. Pero, ang ganda lang ng message na Mare for the sake of their children. At hindi lang yon, meron pa siyang respeto. Oo. Kumaga parang respeto man din na sana, 'di ba? Ayusin na lang nila ito sa maayos na usapin. Hindi naman siguro mahirap kausap si Raymark, 'di ba? Na nakakaloka. Pero kasi Mare, alam mo, eto lang ha. Pipirmahan pa kayo ni Raymark ngayon yung pinapapirmahan nila, gayong nilabas ang ilang impormasyon na
Tapos, alam mong di ba, sabi nga nila, mapanirang puri. Yes. At tapos ito yung sinasabing alleged na relasyon niya kay ano. Kasi wala pa naman silang pag-amin din ni Jody, di ba? Yan ang hindi natin sure. Di ba? Na parang, alam ko meron na. Meron na ba? Nakikita na yata sila in public. Okay. Kung nilantad man, di okay na. Pero para kasi madrag yung pangalan ni Jody dito sa usapin ng property. Di ba? Parang masyadong off naman po yata. Parang may mali yata doon. Hintayin natin kung ano pa mga magiging susunod na na update tungkol dito sa Banggaang Barreto versus Santiago. Kasi mare, parang ang inaano nga namin, mare, ang iniisip ko dati, pwede bang sumagot na lang kay Mami Inday ay kamag-anak na lang din ni Raymark? Yes. Para si Claudine at saka si Raymark hindi nagsasalita. Kasi nga, 'di ba? Ngayon, tumatalima sila sa gag order. Yes, 'di ba? Kung sumusunod kayo sa anong pinag-utos ng batas. Pero kasi ngayon, hindi rin maalis. Tama naman si Mario Palmera eh. Baka naman kasi nagpapaingay kasi nga 'di ba lalabas si Claudine sa Totoy Bato. 'Di ba? Isa siya sa mga isa to sa mga project niya na magka-comeback siya sa television. Na ano to, ingay nga lang ba? Makatotohanan ba ito? 'Di ba? Yes. Yan tuloy ang mga question tuloy ng mga naglilipanan sa mga utak ng mga utauchi. Ay, hopefully ingay lang ito kasi ang pangit naman kung alam niyo nakakalungkot. Nag-aaway kayo publicly dahil sa pera. Hindi lang yun, nagbabatuhan kayo ng dumi sa mukha. Yes. Na nadadama yung mga anak nyo kesyo may panggagahasa sa harapan baka abuso sa harapan daw ng yaya at ng ng anak. My gosh. Na nakakaloka. Sorry po, parang nakakalungkot lang na pati mga bata. Kasi lalo pat ngayon, yung mga bata, syempre yung mga anak nila. Lalakihan na si Santino, binata na. Dahil syempre lahat yan, gadgets na ang hawak. Whatever na mababasa nila would affect their, alam mo yun, their personality, syempre their peace of mind. Dahil syempre magiging laughing stock yan, lalo pat sa mga sa eskwelahan. Pero si Claudine, iba rin kasi siya tawag doon, magprotekta sa anak. Kaibigan nga kahit hindi niya away, di ba? Correct. Makikipag-away siya para sa kaibigan, anak pa kaya. Kaya alam ko naman na mahal ni Claudine yung mga anak niya, di ba? Siguro yung pagpapapirma niya para maibenta yung property, ako naniniwala na totoo yung sinabi ni Mami Inday na para sa mga anak niya. Kasi si Raymark daw, parang hindi ko alam kung totoo na hindi siya nagbibigay or what. Sustento. Oo. Ano ba? Hindi natin sure kung totoo yung mga ganyang balita. Kasi pero hindi naman talaga for the longest time, hindi ba? Kilala naman din natin si Claudine. Hindi, tsaka para magbenta lang isang property para mapag-aral ang anak. Diba? Hindi naman siguro. Tingnan natin kung ano pa mga pag-uusap. Baka naman talaga may pangangailangan lang. Diba? Na dapat, alam mo yon na baka meron silang kailangan bayarang mga utang. Ang bibigat ng mga paratang, mare. Diba? Kesyo ininjikan daw ng pampakalma itong si Claudine. May mga ganun. May ganun talaga. Hey, anyway, naku, mabilis ng oras natin, mare. Correctamente, hindi ba? Panibago na namang araw, syempre, diba? Sa pagbabalik ng Baklitas yan. Bukas po magkarinigan, magkapanooran naman tayo para sa isang umatik pong chikahan na dala-dala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At kami pa rin ang Baklitas! And we are still number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy. Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo, Energy!